magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte man ng mundo kayo ngayon nandun. Ngayon po ay araw ng Lunes, March 2. Ano? Panibagong buwan. Ano? At, bigla pong lumamig uli, 23 degrees Fahrenheit. And then, anyway, ano pa rin, medyo mainit-init pa rin compared doon sa mga naunang buwan ng katulad ng January and early part of February na talaga namang malamig, Pero ngayon ay nasa 23 degrees Fahrenheit. Ang ibig sabihin nun ay medyo umiinit-init pa rin. Okay, so katulad po diyan sa Pilipinas, ang balita natin ay mainit pa rin, kanina ay nagkaroon po ng unang pagsabak ang mga impeachment complaint sa Justice Committee. Yan sa atin sa Pilipinas, sa House of Representatives, kung saan nagsimula po sa 4 na complaint at natapos po sa 2 complaint. Ibig sabihin, yung dalawa ay na-set aside or hindi natuloy at yung huling dalawa ay natuloy. So yun po. So anong nangyari? Anong nangyari diyan sa 4 na complaint ngayon? Ngayon po kasi ay parang tinitingnan ng Justice Committee kung merong sufficient inform. So tinitingnan nila kung sufisyente o tama ang pagkaka-file ng impeachment complaint. Tandaan po natin na ang isang impeachment complaint ngayon, hindi katulad nung last year na nagkaroon ng express lane at dinismiss po ng Supreme Court at sinabing ano daw yun, void, unconstitutional daw. Okay, so ang nangyari ngayon ay kailangan ng 105 votes ng all the members of House of Representatives kasi parang 315 members po ngayon. So 105 votes ang kailangan para makakuha at maisubmit ang impeachment complaint sa Senado. Okay, so nandito po tayo sa initial hearing. Ang initial hearing po ng committee ay dapat determine nila kung ang complaint ba na i-file ay sufficient in form and substance. So, inuuna po ngayon ng Justice Committee kung ang 4 na yon na complaint ay sufficient in form. Okay. Pero sabi ko nga kanina, yung 4 ay naging 2. Kasi po, yung unang 2 ay na-set aside at yung isa naman, yung isang una na i-file ng Makabayan Block ay na-set aside at yung padalawa naman na i-file ng Tindig Pilipinas, pinangungunahan ni pamangkin ni Cory Aquino. I don't remember the name. Kiko Aquino D. Yun. Okay. Ay withdraw. Okay? At yung patatlo at paapat ay na-declare as sufficient in form. Okay, so anong nangyari doon sa unang 2 dito sa Makabayan Block complaint, impeachment complaint, Matatandaan po natin again, yung last year ay na-dismiss or dinismiss ng Supreme Court ang impeachment complaint. And then sinasabi na yun daw po ay unconstitutional. So, doon sa desisyon na yon noong July 2025, sinabi ng Supreme Court na explicitly, na talagang sinabi doon sa sa desisyon na yon na mag-expire ang 1-year ban. Ang 1-year ban rule sa impeachment complaint sa February 5. So, pero
Doon po sa motion for reconsideration, sinabi naman doon ng Supreme Court, dito pong desisyon na to ay nilabas noong January 2026, ngayong taong to. And it doesn't explicitly say kung kailan, pero ang sinabi ay 10 session calendar days. So ibig sabihin, kung kailan calendar days na by session. So nung binibilang ng Makabayan Block, no? Binibilang ng Makabayan Block, simula nung i-final nila ng December 2024, ay pumapatak na parang January 15 mag-expire. So January 16 pwede na silang mag-file. So yun ang pagkakaintindi. Pero kanina sa deliberation ng Justice Committee ng Kongreso, sinabi ni, I think it was Congressman Joel Chua, na mas minumungkahi nila na mas maganda na lang na iset aside yun at yung unang complaint ng Makabayan Block at ituloy, na lang, sundin ang February 5 deadline. Para daw, kasi doon sa unang desisyon ng Supreme Court, doon sinabi talaga na explicitly na sinabi na July 5 mag-expire ang 1-year ban. So July 5, February 5 mag-expire ang 1-year ban. So February 6 pwede na. So para nga naman mawala na yung agam-agam na ma-technical na naman sila regarding the computation, kasi doon sa padalawa wala naman sinabi kung kailan talaga, explicit date na sinabing kung kailan. So sinabi na lang ni minungkahi ni Joel Chua na sundin na lang natin at wala namang mawawala. Nagsiguro kumbaga ang Justice Committee na walang technicality mangyayari. So naset aside yung unang complaint ng Makabayan Block. So itong padalawa naman, itong kay Tindig Pilipinas na pinangungunahan ni Kiko Aquino D at inendorso ni Laila de Lima, ang ginawa na lang nila, withdraw yung kanilang complaint. Kasi nga daw naman, yung padalawang complaint na i-final nila ay halos pareho lang ng ang allegations doon sa patatlong complaint ng mga pare. Yun ang nangyari. So, withdraw. So, baliwala. Ang natitira na ngayon ay yung dalawang complaint. Yung una, yung complaint ng mga pare. At yung padalawa ay complaint ng lakas. So, at ang alam naman natin na ang yung dalawang yon o yung mga complaint na yan ay base pa rin sa ang mga aligasyon ng mga nauna. Ganun pa rin. Okay? So, bukas, ang mangyayari ata dyan o sa mga susunod na hearing, ay titingnan naman kung merong sufficiency in substance. Okay, so balik tayo dun sa sufficiency in form. Anong hinahanap dito ng mga congressman, ng committee? Ang hinahanap dito po ay yung kung yan ba ay tama, kung yan ba ay pinanumpaan, subscribed and sworn by the complainants, and was it endorsed by at least one member of Congress. So, pag yan po ang naandon at lumabas doon sa mga complaint ay nasunod naman, so itutuloy po, it will be declared sufficient in form, katulad na nangyari doon sa dalawang yon, sa dalawang third and fourth complaint. So sa susunod naman, pagbatihan naman kung merong substance. Ano yung substance? Kung ibig sabihin ay meron bang mga sufficient declaration and
sinatawag nating mga ebidensya na merong substansya, ano, at yung bang mga complaint na yan ay nababase sa ating konstitusyon, yung mga grounds, ano, culpable violation of constitution, bribery, ano, uh, yung public trust ay nawala, ano. So yung mga ganyan po ay titingnan sa susunod ng mga miyembro ng Committee of Justice. Ano? So, yeah, umuusod ang complaint laban kay Sara Duterte, and hopefully by this time ay hindi na siya ma-declare ng Supreme Court na unconstitutional. So by the way, para sa kaalaman po ng lahat, ano, although meron pong impeachment complaint na i-file last year, eh, in legal parlance, parang ano lang po 'yan, ano, parang wala rin kasi i-declare 'yun as void, no? Ibig sabihin, simula-simula pa lang mali na, so halos walang na-declare, walang na-file na impeachment complaint. So this time, uh, we hope that mapanagot na o bigyan ng pagkakataon itong si Sara Duterte makasagot sa mga complaint laban sa kanya. Ano? Alright, so magandang araw po muli. Bye-bye!